Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hawak ang makapal na brown envelope. Hindi ito ordinaryong sulat. May bigat ito. Isang lamig na tila gumagapang mula sa papel patungo sa kanyang mga daliri. Paakyat sa kanyang mga braso. Binuksan niya ito. Sa bawat salitang kanyang binabasa, unti-unting gumuho ang mundong itinayo niya sa loob ng 10 taon. Petition for sole custody on the grounds of psychological incapacity, unstable emotional and mental state, a danger to the child. Ang mga salita ay parang mga lason na dahan-dahang tumatagos sa kanyang sistema. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. 1, 2, hanggang sa nabasa na nito ang opisyal na dokumento mula sa korte. Ang pangalan ng petitioner, Victor Soriano, ang kanyang asawa. Kanina lang, ang mundo niya ay payapa. Kanina lang, ang tanging maririnig sa malawak nilang library sa Quezon City ay ang malambing na boses ng kanyang anak. Mami, isa pa po, sabi ni Miguel, ang kanyang 6 na taong gulang na anghel. Ang mga mata nito ay kumikinang habang nakaturo sa libro ng mga bituin. Basahin po natin ulit yung tungkol kay Andromeda. Niyakap niya ang kanyang anak. Sa amoy pa lang ni Miguel, sa init ng munting katawan nito, nawawala ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib. Dito, sa tahimik na sulok na ito, sila lang dalawa. Dito, siya ay si Mommy, hindi si Mrs. Soriano, hindi ang manugang ng makapangyarihang Doña Mercedes. Sige anak, bulong niya. Hinahaplos ang buhok nito. Kahit ilang beses mo pang gusto, iyon ang kanyang mundo. Iyon ang kanyang buhay. Ang simpleng sandaling iyon, ang tanging yaman na pinanghahawakan niya. Pero ang papel na hawak niya ngayon ay isang bomba, isang deklarasyon ng giyera mula sa lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Elena? Isang malamig na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Si Doña Mercedes nakatayo sa may pinto, nakataas ang isang kilay. Ang kanyang biyenan ay laging may ganoong aura, isang reyna na tumitingin sa isang alipin. Nakahanda na ang hapunan. Hinihintay ka na namin. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri kung karapat-dapat ba siyang umupo sa kanilang hapagkainan. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha at pilit na tumayo. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Susunod na po ako, sabi niya, halos pabulong. Ang hapunan ay isang pamilyar na ritual ng katahimikan. Ang tunog lang ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling plato ang maririnig. Si Doña Mercedes ay kumakain na may perpektong postura. Si Victor, ang kanyang asawa, ay kadarating lang mula sa opisina. Gwapo pa rin si Victor, tulad ng araw na una silang nagkita. Perpekto ang gupit, mamahalin ang relos, at amoy ng pabango na sumisigaw ng kapangyarihan. Ngumiti ito sa kanya pag-upo. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. How was your day? Tanong nito. Hindi makapagsalita si Elena. Paano nagagawang umarte ng lalaking ito na normal ang lahat? Paano niya kayang tanungin iyon na para bang hindi niya sinaksak si Elena nang paulit-ulit sa pamamagitan ng isang legal na dokumento? Hinintay niyang matapos ang hapunan. Hinintay niyang umakyat si Doña Mercedes sa silid nito. Hinintay niyang mahalikan si Miguel para sa pagtulog. Pagkatapos, dinala niya ang sobre sa kanilang silid. Naabutan niya si Victor na nagtatanggal ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hindi na niya kayang manahimik. Nilapitan niya ito, iniabot ang papel. Hindi ito kinuha ni Victor. Tiningnan lang niya ito na parang isang basurang hindi niya gustong hawakan. Bakit, Victor? Nabasag ang boses ni Elena sa huling salita. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Bakit mo ginagawa to? Humarap si Victor sa kanya. Wala nang nangiti, wala nang pagkukunwari. Ang nakita lang ni Elena sa mga mata nito ay isang bagay na mas masahol pa sa galit. Isang malamig, kalkuladong kawalan ng pakialam. Tila ba isa lang siyang problema na kailangang ayusin,
Isang abala na kailangang alisin. Hindi siya sumagot. Ang katahimikan ni Victor ay mas masakit pa sa sampal. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na para bang isa lang siyang board meeting na kailangan niyang tapusin. Sa wakas, nagsalita siya. Ang bawat salita ay patalim. Dahil pagod na ako, Elena. Sabi niya, inaayos ang kanyang mamahaling damit. Pagod na ako sa'yo. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang pagtatalo. Tumalikod siya at pumasok sa banyo. At ang tunog ng pagbukas ng shower ay naging hudyat na tapos na ang kanilang usapan. Para sa kanya, tapos na ang 10 taon nilang pagsasama. Kinabukasan, hindi nagising si Elena sa tabi ni Victor. Nagising siya niyang mag-isa sa isang giyera na hindi niya alam kung paano sisimulan. Ngunit para kay Miguel, lalaban siya. Gamit ang luma niyang laptop, sinimulan niyang maghanap ng mga pinakamagagaling na family lawyers sa Makati. Ang una niyang tinawagan ay isang malaking law firm na madalas lumabas sa mga business magazine. Good morning, Reyes and Associates. Bati ng isang masiglang boses. Good morning, sagot ni Elena. Pilit pinapatatag ang kanyang boses. I'd like to inquire about legal representation for a child custody case. Of course, ma'am. May I know the parties involved? Nag-alinlangan si Elena. Ang pagsabi pa lang ng pangalan ay parang isang pagkatalo na. Huminga siya ng malalim. The petitioner is Victor Soriano. Natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik ang boses, ngunit wala na ang sigla. Soriano ma'am? As in the Soriano Group of Companies? Yes, sagot ni Elena. I see. One moment po. Narinig ni Elena ang pagtipa sa keyboard at mga pabulong na boses sa background. Pagbalik ng babae, iba na ang tono nito. I'm very sorry, ma'am, but all our partners are currently handling a full caseload. We're not accepting new clients at this time. Bago pa man makasagot si Elena, ibinaba na ang telepono. Sinubukan niya ulit. Ang pangalawa, pangatlo, pang-apat na law firm. Pareho ang naging resulta. Sa una ay magalang sila, ngunit sa sandaling marinig, ang pangalang Soriano, biglang nagkakaroon ng conflict of interest o fully booked na schedule o biglang hindi raw nila yon specialty. Ang pader ay hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam ni Elena ang tigas at lamig nito. Bawat tawag ay isang paghampas sa pader na yon at siya lang ang nasasaktan. Sa kanyang desperasyon, naalala niya si Attorney De Castro, isang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. May maliit itong opisina sa isang lumang gusali sa Maynila. Nagbakasakali siya. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng amoy ng mga lumang libro at kape. Ngumiti si Attorney De Castro nang makita siya, isang ngiting puno ng alaala. Elena, hiha, ang laki mo na, sabi nito. Ngunit nang ikwento ni Elena ang kanyang sitwasyon, unti-unting nawala ang nangiti sa mukha ng matandang abogado. Napalitan ito ng awa at pag-aalala. Tiningnan niya ang mga dokumentong dala ni Elena. Umiling-iling. Wala akong laban sa kanila, Elena, sabi nito sa mahinang boses. Ang mga galamay ng pamilyang yan ay nasa lahat ng sulok ng sistema. Kung lalabanan ko sila, hindi lang opisina ko ang mawawala sa akin. Pero tito, wala na po akong ibang malalapitan. Pakiusap ni Elena. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Makinig ka, Hija. Kung ako sa'yo, pirmahan mo na lang kung ano man ang gusto nila. Para na rin sa kapakanan mo at ng bata. Huwag mo nang subukang banggain ang pader. Ang salitang pader ulit. Pakiramdam ni Elena ay siya na lang ang nag-iisang tao sa labas ng isang malaking kaharian habang ang lahat ng kakilala niya ay nasa loob, komportableng nananahimik. Pag-uwi niya sa bahay, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Pumasok siya sa dati niyang study room kung saan nakatago pa rin ang kanyang mga libro sa law school. Hinaplos niya ang mga ito, ang mga librong pinangarap niyang gamitin
para ipaglaban ang tama. Ngayon, ang mga ito ay mga paalala lang ng isang buhay na tinalikuran niya para sa pag-ibig. Isang pag-ibig na ngayon ay siya ring armas na ginagamit para wasakin siya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Elena, hiha? Ang boses ni Doña Mercedes. Malambing, ngunit may tinik. Nakausap ko si Victor. Alam kong nahihirapan ka sa desisyon na ito, pero isipin mo si Miguel. Para rin ito sa kanya. Ang isang bata ay nangangailangan ng isang stable na tahanan. Bawat salita ay isang patutsada. Bawat paglalambing ay isang insulto. Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa inyong lahat. Pagpapatuloy nito, pirmahan mo na ang mga papeles at sisiguraduhin naming hindi ka maghihirap. Hindi na nakasagot si Elena. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit at sa kawalan ng magawa. Bago niya maibaba ang tawag, nag-beep ang kanyang telepono. Isang text message. Galing sa abogado ni Victor. This is Attorney Morales. The initial hearing for the custody petition is set in 2 days, January 9, 10 a.m. at the Makati Family Court. Please be advised, 2 araw, wala siyang abogado, wala siyang kalaban-laban. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, yakap ang isang libro ng batas, habang ang mga pader sa paligid niya ay tila unti-unting lumalapit para durugin siya. Ang araw ng unang pagdinig ay dumating na parang isang berdugo. Nagsuot si Elena ng isang simpleng puting bestida, isang desperadong pagtatangka na magmukhang malinis at payapa. 2 bagay na malayo sa nararamdaman niya. Bago umalis, sumilip siya sa silid ni Miguel. Mahimbing pa itong natutulog. Yakap ang paborito nitong stuffed toy na dinosaur. Iyon ang imaheng pinanghawakan niya. Para sa batang ito, haharapin niya ang impyerno. Pagpasok niya sa Makati Family Court, sinalubong siya ng isang malamig at tahimik na hallway. Nahanap niya ang courtroom. Pagbukas niya ng pinto, pakiramdam niya ay huminto ang pag-ingay ng buong mundo at lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nandoon si Victor, nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Si Attorney Morales, nakasuot ito ng perpektong plansang suit, mukhang kalmado at makapangyarihan. Sa likod nila, sa unang hanay ng upuan, naroon si Doña Mercedes, suot ang kanyang perlas at isang ekspresyon ng banal na pag-aalala. Umupo si Elena sa kabilang panig, sa upuang para sa respondent. Mag-isa. Ang espasyo sa tabi niya, kung saan dapat nakaupo ang kanyang abogado, ay isang malaking paalala ng kanyang sitwasyon. All rise! Anunsyo ng bailiff. Pumasok ang hukom. Isang babaeng may matalas na tingin. Nagsimula ang pagdinig. Mabilis ang mga pangyayari. Nagsalita si Attorney Morales. Ang kanyang boses ay makinis at puno ng kumpiyansa. Inilatag niya ang kaso ni Victor. At pagkatapos, inilabas niya ang pinakamatinding sandata. Your Honor, sabi ni Attorney Morales, we would like to present to the court this psychiatric evaluation of the respondent, Mrs. Elena Soriano. Inabot niya ang isang makapal na folder sa clerk. Nakita ni Elena ang pangalan sa ibabaw, Dr. Alaina Mendoza, isang sikat na psychiatrist na madalas lumabas sa TV, isang doktora na hindi pa niya nakita kahit minsan sa buong buhay niya. The report, prepared by the esteemed Dr. Mendoza, details Mrs. Soriano's struggles with paranoia, emotional instability, and borderline personality disorder. Pagpapatuloy ng abogado. My client, Mr. Soriano, has been trying to get her help for years, but she has consistently refused. This has now reached a point where her erratic behavior poses a significant risk to the well-being of their child. Kasinungalingan. Lahat ng yon ay kasinungalingan. Gustong sumigaw ni Elena. Gusto niyang tumayo at sabihing hindi niya kilala ang doktorang iyon, na hindi siya kailanman nagpakonsulta. Ngunit ang boses niya ay ayaw lumabas. Ang kanyang dila ay parang naging bato.
Pagkatapos ay tinawag ang kanilang unang testigo, si Doña Mercedes Soriano. Dahan-dahan itong lumakad papunta sa witness stand, bawat hakbang ay puno ng drama. Umupo siya, at bago pa man magtanong ang abogado, pinunasan niya ang isang hindi nakikitang luha sa kanyang mata. "Ma'am, can you describe your relationship with your daughter-in-law?" Tanong ni Attorney Morales. Bumuntong hininga si Doña Mercedes. "Mahal na mahal ko si Elena, na parang tunay na anak." Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng awa. Kaya naman labis na ikinadudurog ng puso ko na makita siyang nagkakaganito. "Ano po ang ibig ninyong sabihin sa nagkakaganito?" Madalas siyang nag-iisa. Ayaw makipag-usap. May mga pagkakataon na umiiyak siya ng walang dahilan. May mga araw na galit siya sa buong mundo. Bilang isang ina, nag-aalala ako. Nag-aalala ako para sa kanya at lalo na para sa aking apo, si Miguel. Ang bawat salita ay isang gawa-gawang kwento na may bahid ng katotohanan. Totoo, madalas siyang mag-isa. Totoo, umiiyak siya. Pero hindi dahil sa sakit sa isip. Umiiyak siya dahil sa kalungkutan at pag-iisa na ipinaramdam sa kanya ng pamilyang ito sa loob ng 10 taon. Ngayon, ginagamit nila ang mismong kalungkutang iyon laban sa kanya. Ginawa namin ang lahat. Pagtatapos ni Doña Mercedes, tinitingnan ng hukom na may mga matang puno ng pagsamo. "Gusto lang naming tulungan siya. Gusto lang naming protektahan ang bata. This is all for Miguel's own good." Napatingin ang hukom kay Elena. Ang dating matalas na tingin nito ay napalitan na ng pagdududa at awa. Parang sa isang iglap, siya na ang kontrabida sa sarili niyang buhay. Siya na ang masamang ina. "Does the respondent have anything to say?" Tanong ng hukom. Ang tono ay formalidad na lang. Tumayo si Elena. Nanginginig ang mga binti. "Your Honor, lahat po ng yan ay hindi totoo." "Do you have a counsel, Mrs. Soriano?" "Wala po, pero do you have any evidence to refute these claims?" Natigilan si Elena. Anong ebidensya? Paano niya papatunayan na hindi siya baliw? Paano niya lalabanan ang isang report na gawa ng isang sikat na doktor at ang madamdaming testimonya ng isang respetadong ginang? "Wala po," sagot niya. At ang mga salitang yon ay ang tunog ng kanyang pagsuko. Nagbaba ng desisyon ang hukom. Hindi pa ito pinal, ngunit ito ay isang pansamantalang utos. Pending further evaluation, the court grants a temporary protection order. Soriano is only permitted to see her son on weekends for a maximum of 4 hours per visit and must be under the supervision of a court-appointed social worker. This is effective immediately. Gumuho ang mundo ni Elena. Ang 4 na oras kada linggo ay isang insulto, isang parusa para sa isang krimen na hindi niya ginawa. Habang palabas sila ng courtroom, nagkasalubong sila. Si Victor ay hindi man lang tumingin sa kanya, ngunit si Doña Mercedes ay huminto. Lumapit ito. Ang kanyang pabango ay nakakasulasok. Inayos nito ang kwelyo ng bestida ni Elena na para bang nag-aalala talaga. "Para rin ito sa'yo, Hija." Bulong nito. Ang boses ay puno ng huwad na pagmamahal. "Magpagaling ka." Pagkatapos ay tumalikod na ito at sumunod sa kanyang anak, iniwan si Elena na nakatayo doon. Hinusgahan, pinahiya, at tinanggalan ng karapatan sa sarili niyang anak sa harap ng buong mundo. Lumipas ang mga araw na parang isang masamang panaginip. Ang dating tahanan ni Elena ay naging isang malamig na kulungan. Hindi na niya marinig ang halakhak ni Miguel sa pasilyo. Hindi na niya naaamoy ang buhok nito tuwing umaga. Ang katahimikan ay isang ingay na unti-unting bumibingi sa kanya. Ang una nilang pagkikita sa ilalim ng bagong utos ng korte ay ginanap sa isang pampublikong parke sa Makati. Dumating si Victor kasama si Miguel at isang babaeng mukhang strikta, ang social worker. Pagkakita ni Miguel sa kanya, tumakbo ito ng mabilis. "Mommy!" Niyakap ni Elena ang kanyang anak nang napakahigpit na para bang sa pagyakap na yon ay maibabalik niya ang lahat ng ninakaw sa kanila.
Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya ang social worker nakatayo na may hawak na notepad at si Victor na nakasandal sa kanyang mamahaling sasakyan, tinitingnan ang relos. "Okay, Mrs. Soriano, you have 4 hours." Sabi ng social worker, ang boses ay walang anumang emosyon. Ang 4 na oras ay parang 4 na minuto. Sinubukan ni Elena na maging masaya para kay Miguel. Naglaro sila sa swing, kumain ng ice cream, nagbasa ng libro sa ilalim ng isang puno. Ngunit sa bawat ngiti, may anino ng sakit. Paano niya ipapaliwanag sa isang 6 na taong gulang na bata kung bakit kailangan silang bantayan? Paano niya sasabihin na ang kanilang mga sandali ay may taning? Sa kalagitnaan ng kanilang paglalaro, biglang nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng sigla ng isang bata. "Mami, pinasyal po ako ni Daddy sa isang bahay na maganda." Napatigil si Elena. "Talaga anak? Saan?" "Malayo po. Sa Batangas daw po iyon," sabi ni Miguel habang naglalaro ng kanyang laruang kotse sa buhangin. "Ang laki-laki po ng pool. Tapos may garden na maraming bulaklak." Isang bahay sa Batangas? Wala siyang alam na ari-arian doon si Victor. Wala sa kanilang mga dokumento, wala sa mga usapan. "Kailan kayo pumunta doon, baby?" Tanong niya. Pilit pinapakalma ang kanyang boses. "Last week po," sabi ni Daddy. "Secret lang daw po natin yun. Huwag ko daw po sasabihin sa'yo." Ang mga salita ni Miguel ay simple at inosente. Ngunit para kay Elena, ang mga ito ay parang kidlat sa isang madilim na gabi. Isang sikreto. Isang bahay na hindi niya alam. Bakit? Nang matapos ang 4 na oras, kinuha na ulit ni Victor si Miguel. Ang paghihiwalay ay mas masakit pa kaysa sa unang pagkakataon. Habang papalayo ang kotse, kumakaway si Miguel mula sa bintana at si Elena ay naiwang nakatayo doon. Ang puso ay durog na durog. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, may isang bagong damdamin na umuusbong, pagdududa. Pag-uwi niya, hindi na siya umiyak. Ang kanyang kalungkutan ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pumasok siya sa kanyang study, ang lugar na iniwasan niya nitong mga nakaraang araw. Binuksan niya ang isang lumang baul kung saan niya itinago ang lahat ng kanyang mga gamit mula sa kanyang buhay bago siya naging isang Soriano. Nandoon ang kanyang mga diploma sa accountancy, ang kanyang CPA license, mga lumang papeles mula sa kanyang unang trabaho sa isang auditing firm. At nandoon din ang ilang mga dokumento ng pamilya na naipon niya sa paglipas ng mga taon, mga kopya ng financial statements, mga investment portfolio na hindi naman siya pinapakialam ni Victor. Nilatag niya ang lahat sa sahig. Nagsimula siyang maghanap. Batangas, isang pangalan ng subdivision, isang developer, kahit ano. Madaling araw na nang walang siyang nakita. Gaya ng inaasahan, malinis ang mga papel. Kung may sikreto man si Victor, sinigurado niyang hindi ito madaling mahanap. Napagod siya at halos sumuko na. Napasandal siya sa pader, ang mga mata ay pagod na sa pagbabasa. Napatingin siya sa isang lumang kahon. Binuksan niya ito. Nandoon ang kanyang mga gamit mula sa kolehiyo, mga lumang notebook, mga litrato, at isang class directory. Binuklat niya ang directory. Ang kanyang mga daliri ay huminto sa isang pangalan. Ramon de Leon, ang kanyang propesor sa forensic accounting. Ang pinakamagaling, ang pinakamatalino, at ang pinaka-etikal na taong kilala niya. Lagi nitong sinasabi sa klase, "Numbers don't lie. People do. Our job is to find the truth behind the lies." Naalala niya ang huling balita niya tungkol dito. Pinilit daw itong mag-resign mula sa isang malaking kumpanya matapos subukang ilabas ang isang anomalya. Simula noon, wala na siyang narinig tungkol dito. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang hinahanap niya ang pangalan nito sa internet. Nakita niya, isang maliit na accounting and consulting firm, RDL Consulting,
Ang address, isang lumang gusali sa Santa Cruz, Manila. Hindi ito isang malaking law firm sa Makati. Hindi ito konektado sa mga Soriano. Ito ay isang long shot, isang suntok sa buwan. Ngunit para kay Elena, na nasa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, kahit ang pinakamaliit na bituin ay sapat ng pag-asa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinipa niya ang numero. Hawak niya ang kanyang hininga habang nagriring ang telepono. Isang tunog na maaaring simula ng kanyang pagbangon o isa na namang pagsara ng pinto sa kanyang mukha. Ang gusali, kung nasaan ang opisina ni Ramon de Leon, ay isang relikya ng nakaraan, nakatayo sa gitna ng magulong abenida ng Santa Cruz. Malayo sa makintab na salamin at bakal ng Makati, ang lugar na ito ay may amoy ng alikabok, kasaysayan, at tunay na buhay. Umakyat si Elena sa ikalawang palapag. Ang pinto sa dulo ng pasilyo ay may simpleng karatula. RDL Consulting. Kumatok siya. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang 60s, may suot na salamin at may buhok na halos puti na ang bumungad sa kanya. Ang mga mata lang nito ang hindi nagbago. Matalas pa rin. Tila kayang basahin ang bawat numero at bawat kaluluwa. Professor De Leon? Tanong ni Elena. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tinitigan siya ng matanda. Tumagal ng ilang segundo bago nagkaroon ng kislap ng pagkilala sa kanyang mga mata. Soriano? Elena Soriano, tama ba? Ako nga po, sagot niya. Pumasok ka. Ang opisina ay maliit at siksik sa mga libro at cabinet na puno ng mga folder. May isang lumang wooden desk sa gitna at isang whiteboard na may mga sulat na tanging isang accountant lang ang makakaintindi. Simple, ngunit malinis at organisado. Anong maipaglilingkod ko sa isang Soriano? Tanong ni Ramon. Ang tono ay hindi masaya o malungkot. Ito ay neutral na may bahid ng pag-iingat. Inilatag ni Elena ang kanyang kwento. Hindi niya tinanggal ang anumang detalye. Ang 10 taon ng pananahimik, ang biglaang petisyon, ang pekeng psychiatric report, ang pader ng katahimikan na sumalubong sa kanya, at ang huling pag-asa na dala ng kwento ni Miguel tungkol sa isang bahay sa Batangas. Habang nagsasalita siya, si Ramon ay nakikinig lang. Ang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng kanyang mesa. Nang matapos si Elena, ang opisina ay binalot ng katahimikan. Bakit ka lumapit sa akin? Tanong ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin? Hindi nakasagot si Elena. 15 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Ramon, ang kanyang boses ay may bigat ng isang masamang alaala. Ako ang chief auditor ng isang kumpanyang gustong bilhin ng Soriano Group. Nakita ko ang mga numero. May mali. May pandaraya. Sinubukan kong ilabas ang katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ang iyong asawa, si Victor, ay bata pa noon. Pero kasing tuso na niya ang kanyang ama. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan. Siniraan nila ako. Inakusahan nila ako ng pagtanggap ng suhol. Nawala ang lisensya ko. Nawala ang lahat sa akin. Itinayo ko itong maliit na opisina para lang mabuhay. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Elena. Ang lalaking nasa harap niya ay isa ring biktima. Kaya uulitin ko ang tanong ko, sabi ni Ramon. Ang kanyang tingin ay tumatagos. Bakit ka lumapit sa akin? Alam na alam mong ang pamilyang gusto mong kalabanin ay ang parehong pamilyang sumira sa buhay ko? Tiningnan ni Elena ang kanyang propesor ng diretso sa mata. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Dahil kayo rin po ang nagsabi sa amin noon, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, na ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. At dahil po sa lahat ng taong nakilala ko, kayo lang ang hindi natakot
na hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan. Nagulat si Ramon sa kanyang sagot. Hindi po ako humihingi ng awa, Professor, dagdag pa ni Elena. At hindi po ako isang Soriano na humihingi ng pabor. Ako po si Elena, isang ina. At humihingi po ako ng tulong para mabawi ang anak ko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Ang pader na itinayo nito sa paligid ng kanyang sarili ay unti-unting gumuho. Nakita niya sa kanyang mga mata, hindi lang ang isang nasirang profesional, kundi isang taong naiintindihan kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa kawalan ng katarungan. Tumayo si Ramon. Lumakad siya papunta sa bintana at tumingin sa labas. Sa magulong tanawin ng Maynila, tumagal ng isang buong minuto bago siya muling humarap kay Elena. Hindi magiging madali ito, sabi niya. Mas delikado ang gagawin natin ngayon kaysa sa ginawa ko noon. Gagamitin nila ang lahat laban sa'yo. Handa ka ba? Walang pag-aalinlangan sa sagot ni Elena. Handa po ako. Tumango si Ramon de Leon. Kumuha siya ng isang malinis na yellow pad at isang ballpen. Kung ganoon, magsimula na tayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mayroon ng bagong lakas. Ang apoy ng isang matandang mandirigma na muling tinawag sa laban. Kung may itinatago silang bahay, mayroon itong mga papeles. Kung mayroon itong mga papeles, mayroon itong mga numero. At kung mayroon itong mga numero, mahahanap natin. Hinila niya ang whiteboard palapit sa kanila. Nagsulat siya sa tuktok. Magsisimula tayo sa pinakapubliko nilang kasinungalingan, ang kanilang charity foundation. Dahil dyan, madalas nagtatago ang pinakamalalaking sikreto. Ang maliit na opisina ni Ramon de Leon ay naging kanilang war room. Ang mga araw ay naging gabi, at ang gabi ay naging madaling araw. Ang amoy ng kape, lumang papel, at determinasyon ang bumalot sa 4 na sulok ng silid. Sa utos ni Ramon, kinuha ni Elena ang lahat ng public records na mahahanap niya tungkol sa Soriano Legacy Foundation. Mga annual financial statement, listahan ng mga donor, mga proyekto na sinasabi nilang sinusuportahan. Sa unang tingin, lahat ay perpekto. Malalaking donasyon mula sa mga korporasyon at malalaking gastos para sa mga medical mission at scholarship grants. Mukha itong isang modelong organisasyon. Huwag kang tumingin sa malalaking numero. Turo ni Ramon. Ang kanyang daliri ay nasa isang pahina ng statement. Ang pandaraya ay parang daga. Nagtatago yan sa maliliit na butas. Hanapin mo ang mga paulit na maliliit na transaksyon. Hanapin mo ang mga pangalan na hindi pamilyar. Sinunod ni Elena ang kanyang payo. Inilagay niya ang lahat ng datos sa isang spreadsheet. Daan-daang linya ng mga numero at pangalan. Inayos niya ang mga ito. Pinagsama-sama. At doon, unti-unti, may lumabas na isang pattern. Professor, tingnan niyo po ito, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay may halong pananabik at kaba. Itinuro niya ang isang serye ng mga transaksyon, buwan-buwan. Sa loob ng 5 taon, mayroong mga medical supply reimbursements na nagkakahalaga ng halos pare-parehong halaga. Hindi ito malaki, kaya hindi napapansin. Ngunit ang mga bayad ay hindi papunta sa isang malaking ospital o supplier. Papunta ito sa maliliit na community clinics. Mayroong isa sa Tarlac, isa sa Iloilo, isa sa Zamboanga, at ang pinakamadalas, isang wellness clinic sa isang maliit na bayan sa Batangas. Tingnan mo ang mga petsa, sabi ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa likod ng kanyang salamin. Inilatag niya ang isang listahan ng mga major acquisitions ng Soriano Group sa tabi ng spreadsheet ni Elena. Nagtugma ang mga ito na parang mga piraso ng puzzle. Isang buwan bago i-announce ng Soriano Group ang hostile takeover ng isang malaking hasyenda sa Tarlac, biglang dumoble ang reimbursements para sa clinic doon. 2 buwan bago nila mabili ang isang shipping company sa Iloilo, may 3 malalaking bayad para sa clinic doon. Hindi ito reimbursement,
Bulong ni Elena. Dahan-dahang nauunawaan ang kanilang nakikita. Ito ay bayad. Bayad para sa serbisyo. Pagtatapos ni Ramon. Ang tanong, anong klaseng serbisyo ang binibigay ng mga klinik na ito? Habang abala sila sa kanilang pag-iimbestiga, tumunog ang cellphone ni Elena. Si Victor, napatigil siya. Ang lamig ay muling gumapang sa kanyang likod. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Sagutin mo, sabi ni Ramon. Huwag kang magpahalata. Alamin mo kung ano ang kailangan niya. Huminga ng malalim si Elena at sinagot ang tawag. Hello? Elena, bati ni Victor. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Kamusta ka na? Hindi ka na masyadong lumalabas ng bahay. Inaayos ko lang ang mga gamit ko. Pagsisinungaling niya. Good. Naisip ko lang baka gusto mong ayusin na rin natin ang mga papeles para matapos na, para sa kapayapaan nating lahat. Pinag-iisipan ko pa, Victor. Natahimik ito saglit. Saan ka ngayon? May naririnig akong ingay ng sasakyan. Napatingin si Elena sa bintana ng opisina ni Ramon sa mga bus at jeepney na dumadaan sa abenida. Nasa labas ako. Nagpapahangin lang. Mag-ingat ka, Elena, sabi ni Victor. At sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman ni Elena ang bigat ng isang babala. Mahirap na. Baka kung ano pa ang mangyari sa'yo. Pagkababa niya ng telepono, nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam niyang may ginagawa ako. Mas mabuti, sabi ni Ramon, hindi natitinag. Ibig sabihin, natatakot na sila. Malapit na tayo. Kinuha ni Ramon ang kanyang lumang telepono at nagdial. May dati akong kliyente, isang investigative journalist. Matagal nang retirado, pero malakas pa rin ang mga koneksyon. Tingnan natin kung may mahahanap siyang impormasyon tungkol sa mga klinik na ito. Ilang oras silang naghintay. Bawat minuto ay parang isang oras. Sa wakas, tumunog ang telepono ni Ramon. Inilagay niya ito sa loudspeaker. Mon, sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Pinatingnan ko yung mga pangalan na binigay mo. Karamihan dyan. Mga ghost clinic, walang laman. Pero yung isa, yung nasa Batangas. Natahimik ang lalaki. Yung Batangas Wellness and Diagnostic Center, may-ari niyan, isang Dr. Isabel Reyes. Pero ang mas interesante, kilala ang klinik na yan sa lugar nila sa isang bagay. Sila daw ang pinupuntahan kapag kailangan mo ng papeles. Medical certificate, psychological evaluation, kahit ano. Basta magbabayad ka. Napatingin si Elena kay Ramon. Dr. Isabel Reyes, isang pangalan. May isa pa akong nalaman, dagdag ng journalist. Ang klinik na yan, mga 20 minuto lang ang layo mula sa Villa Amparo. Isa sa mga pinakamahal na exclusive subdivision sa buong Batangas. Biglang tumunog ang isa pang telepono, ang kay Elena. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang litrato lang. Isang litrato ni Miguel, naglalaro sa playground ng eskwelahan. Kuha mula sa malayo. Walang salita, walang paliwanag. Pero ang mensahe ay malinaw na malinaw. Alam namin kung nasaan ang anak mo. Itigil mo na ito. Ang litrato ni Miguel ay isang digital na sampal. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot ni Elena. Hindi na ito tungkol sa mga numero sa papel o mga pangalan sa dokumento. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Ang tanging bagay sa mundo na mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sariling buhay. Anong gagawin natin? Tanong niya kay Ramon. Ipinapakita ang litrato sa kanyang telepono. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Tinitigan ni Ramon ang litrato. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ito na ang inaasahan natin, Elena. Kapag nagsimula na silang gumamit ng ganitong paraan, ibig sabihin ay nasasaktan na natin sila. Natatakot sila sa kung anong mahahanap natin. Pero si Miguel, walang mangyayari sa bata. Sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay matatag.
Pilit na ipinapasa ang kanyang lakas kay Elena. Hindi nila kayang saktan ang sarili nilang dugo. Gagamitin lang nila siya para takutin ka. Ang tanong, magpapatakot ka ba? Tumingin si Elena sa litrato, sa inosenteng damnangiti ng kanyang anak. Ang takot sa kanyang puso ay hindi nawala. Ngunit ito ay nag-apoy at naging galit. Isang galit na hindi niya naramdaman noon. Paano nila nagagawang gamitin ang sarili nilang apo? Hindi, sagot niya. Mas matatag kaysa kanina. Hindi ako magpapatakot. Mabuti, sabi ni Ramon. Kung gayon, kailangan nating kumilos ng mas mabilis at mas maingat. Kailangan mong puntahan ang Batangas. Kailangan nating makita kung ano ang itsura ng bahay na yon at kung sino ang nakatira doon. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, umalis si Elena. Nagrenta siya ng isang simpleng kotse, hindi ang kanyang karaniwang luxury SUV. Nagsuot siya ng malaking sombrero, salamin, at simpleng damit. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, siya ay naging isang anino, isang taong hindi mo mapapansin sa karamihan. Ang Villa Amparo ay isang eksklusibong subdivision na nakatayo sa isang burol, tanaw ang karagatan. Ang mga pader nito ay mataas at ang seguridad ay mahigpit. Imposibleng makapasok ng hindi ka residente, kaya't ipinarada ni Elena ang kanyang sasakyan sa isang lugar kung saan may kaunting tanaw ang loob ng subdivision mula sa malayo. Gamit ang isang binocular na binili niya, sinimulan niyang magmasid. Ilang oras siyang naghintay. Ang nakikita lang niya ay mga mamahaling sasakyan na pumapasok at lumalabas at mga hardinero na nag-aalaga ng mga perpektong halaman. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang biglang may isang pamilyar na kotse na pumasok sa gate. Isang itim na Mercedes, kapareho ng ginagamit ni Victor. Sinundan niya ito ng tingin. Huminto ang kotse sa harap ng isa sa pinakamalaking bahay doon. Isang modernong bahay na gawa sa salamin at puting bato na may malawak na hardin at isang infinity pool. Ang bahay na maganda. Bumukas ang pinto ng kotse, ngunit hindi si Victor ang lumabas. Isang babae, bata, maganda, at may kumpiyansa sa bawat galaw. Kasunod niyang bumaba ang isang yaya na karga-karga, ang isang maliit na batang babae. Marahil ay nasa 3 o 4 na taong gulang. Naramdaman ni Elena ang paninikip ng kanyang dibdib. Isang babae at isang bata. Sino sila? Naglaro ang babae at ang bata sa hardin. Ang kanilang halakhak ay umaabot hanggang sa kinaroroonan ni Elena. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Isang larawan na dapat ay sa kanila ni Miguel. Kailangan niyang makalapit. Kailangan niyang malaman kung sino ang babaeng iyon. Nag-isip siya ng paraan. Nakita niya ang isang delivery van ng isang sikat na flower shop na papasok sa gate. Mabilis siyang nagmaneho at sinundan ito. Sa gate, habang kinakausap ng gwardiya ang driver ng van, nagpanggap siyang may kausap sa telepono at mabilis na pumasok na para bang isa siyang residente na nagmamadali. Gumana ito. Nasa loob na siya. Dahan-dahan niyang iminaneho ang kotse sa kalye kung nasaan ang bahay. Mas malapit ngayon, mas malinaw ang lahat. Nakita niya ang mukha ng babae. Pamilyar. Tila nakita na niya ito sa isang magazine o sa TV. Para makakuha ng patunay, kailangan niya ng mas malapit na tingin. Nagpanggap siyang nasiraan ng sasakyan malapit sa tapat ng bahay. Bumaba siya, binuksan ang hood ng kotse at kunwari may tinitingnan. Ang babae at ang bata ay naglalaro malapit sa gate. Sa isang pagkakataon, nahulog ng bata ang kanyang laruan, isang maliit na pink na kuneho. Gumulong ito papunta sa labas ng gate. "Oh baby, you're bunny," sabi ng babae. Ito na ang pagkakataon ni Elena. Mabilis niyang pinulot ang laruan bago pa man makalabas ang yaya. "Miss, nahulog po ninyo," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay kalmado
hanggat maaari. Iniabot ang pink na kuneho sa babae sa pagitan ng mga rehas ng gate. Ngumiti ang babae, isang perpektong nangiti na madalas makita sa mga commercial. "Oh, thank you so much. Ang clumsy talaga ng anak ko." Kinuha niya ang laruan. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga kamay ay halos magdikit. Nakita ni Elena ang isang mamahaling singsing sa daliri nito. Simple, ngunit halatang libo-libo ang halaga. "Salamat talaga ha," sabi ulit ng babae bago bumaling sa bata. "Let's go inside na, baby. It's getting hot." Pumasok sila sa loob. Ngunit sa kanilang pagtalikod, may isang bagay na kumislap sa damuhan malapit sa gate, sa labas. Isang bagay na nalaglag mula sa buhok ng babae nung ito'y yumuko. Nang masigurado niyang nakapasok na sila at walang ibang nakatingin, mabilis na lumapit si Elena at pinulot ito. Isang silver na hair clip. Simple lang, ngunit may nakaukit na isang letra sa maliit na palamuti nito. Letrang I. Isinara niya ang kanyang palad. Mahigpit na hawak ang malamig na metal. Ito ay isang maliit na bagay, ngunit para sa kanya, ito ay isang konkretong piraso ng ebidensya. Isang koneksyon sa misteryosong babae. Bumalik siya sa kanyang kotse. Nang paandarin niya ito, napatingin siya sa kanyang rear view mirror. Ang saya niya sa pagkakaroon ng ebidensya ay biglang napalitan ng yelo sa kanyang sikmura. Ilang metro sa likod niya, nakaparada sa ilalim ng isang puno ng akasya, ay isang pamilyar na itim na sasakyan. Isang itim na SUV na alam niya. Isa iyon sa mga sasakyan ng mga security staff ni Victor. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakita ba siya? Nakita ba ang kanyang pagkukunwari? Hindi na siya nag-isip. Dahan-dahan niyang iminaneho ang kotse, pilit na pinapanatiling normal ang kanyang bilis. Bawat segundo ay isang pagsubok sa kanyang pagpipigil. Gusto niyang humarurot palayo, ngunit alam niyang iyon ang maglalagay sa kanya sa alanganin. Lumiko siya sa unang kanto, palayo sa subdivision. Tumingin siya ulit sa salamin. Ang itim na SUV ay sumusunod sa kanya. Hindi masyadong malapit, ngunit hindi rin nagpapahuli. Sinusundan siya. Kinumpirma nito ang lahat. Ang bahay na ito ay napakahalaga at ang babaeng nakatira dito ay isang taong kailangang protektahan. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Elena. Bawat kilometro, ang anino ng itim na sasakyan ay nasa likod niya. Isang tahimik na banta, isang paalala na nakapasok siya sa isang teritoryong mapanganib. Hindi na ito isang simpleng kaso ng kustodya. Ito ay isang bagay na mas malaki, mas madilim, at ngayon, alam niyang hindi lang ang kinabukasan niya ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang kaligtasan. Hindi na nag-isip si Elena. Ibinuhos niya ang kanyang buong atensyon sa pagmamaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibla. Kailangan niyang mawala ang anino sa kanyang likuran. Lumiko siya sa mga maliliit na kalye, pumasok sa mga one-way, at ginamit ang lahat ng natatandaan niyang shortcut mula sa kanyang mga lumang araw bilang isang ordinaryong empleyado. Sa wakas, pagkatapos ng halos isang oras ng tensyon, sa isang magulong kalye sa Quiapo, nawala niya ang itim na SUV. Hingal na hingal siyang dumating sa opisina ni Ramon. Pagpasok niya, isinara niya agad ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Habol ang kanyang hininga. "Sinundan nila ako," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi nagulat si Ramon. Kalmado lang siyang nag-abot ng isang basong tubig. "Inaasahan na natin yan. May nakuha ka ba?" Dahan-dahang binuksan ni Elena ang kanyang palad at ipinakita ang silver na hair clip. Isang babae at isang maliit na batang babae ang nakatira doon. Nalaglag ito ng babae. May letrang I na nakaukit. Kinuha ni Ramon ang clip, sinusuri ito. "Magandang simula. Ano pa?" Ang kotse ng babae, isang puting sedan. Naalala ko ang plate number. Ibinigay ni Elena ang mga numero
at letra na tila nasunog sa kanyang isipan. Kinuha ulit ni Ramon ang telepono at tinawagan ang kanyang kaibigang journalist. "Tol, pabor ulit," sabi niya. Ibinigay niya ang description ng babae, ang plate number ng kotse, at ang address ng Villa Amparo. "Kailangan kong malaman kung sino ang nakatira sa bahay na yan." Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatayo ng balahibo ni Elena. Sa loob ng 20 minuto na yon, paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang imahe ng masayang mag-ina sa hardin. Ang sakit ng paninibugho at ang pait ng pagtataksil ay nagsimulang kumain sa kanyang puso. Sa wakas, tumawag ang journalist. Muling inilagay ni Ramon ang tawag sa loudspeaker. "Mon, nakuha ko na," sabi ng boses. Ang sasakyan ay nakarehistro sa isang Dr. Isabel Reyes at ayon sa records ng subdivision, siya rin ang may-ari ng bahay sa Villa Amparo. Dr. Isabel Reyes. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elena. Isang doktor, kaya pala pamilyar ang mukha. Marahil ay nakita na niya ito sa mga society pages o sa isang panayam. Ang kabit ni Victor ay isang doktor. Ang sakit ay mas lumalim. Pinalitan siya ni Victor hindi lang ng isang mas bata, kundi isang babaeng may sariling propesyon, isang babaeng kabaligtaran niya. "Teka," sabi ni Elena. Ang kanyang isip ay nagkakarugtong-rugtong sa isang nakakatakot na paraan. May isa pa akong naalala. Nanginginig niyang kinalkal ang kanyang bag at inilabas ang isang kopya ng petisyon na isinampa ni Victor. Hinanap niya ang pahina kung saan nakalakip ang psychiatric evaluation. At doon, sa ilalim ng isang mahabang listahan ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pag-iisip, ay isang pangalan at isang pirma. Prepared and certified by Dr. Alaina Mendoza. "Mali!" bulong ni Elena sa sarili. "Bakit Alaina ang naaalala ko?" Tinitigan niya ang pirma, isang magandang pirma na may eleganteng mga kurba. "Professor," sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. "Maari po ba nating hanapin ang pirma ni Dr. Isabel Reyes?" Naintindihan agad ni Ramon ang kanyang iniisip. Mabilis siyang nag-type sa kanyang computer. Dahil sa pagiging isang kilalang doktor, hindi mahirap maghanap ng mga dokumento o artikulo na isinulat ni Isabel. Nakakita sila ng isang medical journal na inilathala online. At sa dulo ng artikulo, naroon ang kanyang pangalan at ang kanyang digital na pirma. Inilapit ni Ramon ang laptop sa tabi ng dokumento mula sa korte. Ang mundo ni Elena ay huminto. Ang eleganteng pag-ikot ng letrang I, ang matulis na dulo ng letrang S, ang paraan ng pagkakasulat ng apelidong Reyes. Magkapareho. Hindi. Masahol pa sa magkapareho. Iisa lang sila. Si Dr. Isabel Reyes, ang kabit ng kanyang asawa, ang ina ng anak ni Victor sa labas, ay ang parehong doktor na pumirma sa pekeng dokumento na sumisira sa kanyang pagkatao at nag-aalis sa kanyang karapatan bilang isang ina. Hindi ito isang simpleng pagtataksil ng isang asawa. Hindi lang ito isang kasinungalingan sa korte. Ito ay isang masalimuot, pinagplanuhan, at napakasamang sabuatan. Isang dobleng pagkakanulo. Isang personal at isang propesyonal na pagpatay. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang sakit ay hindi na isang emosyon lang. Ito ay pisikal na. Parang may isang kamay na dumukot sa kanyang puso at pinipiga ito ng walang awa. Napayuko siya sa mesa at ang isang hikbi na pinigilan niya ng matagal ay sa wakas kumawala. Hindi ito iyak ng kalungkutan. Ito ay iyak ng isang taong tuluyang nawasak. At sa gitna ng kanyang pagkasira, tumunog ang kanyang telepono. Nag-flash ang pangalan ni Victor sa screen. Pinunasan ni Ramon ang kanyang mga luha. "Huwag mong sagutin." Ngunit umiling si Elena. Kailangan niyang marinig. Kailangan niyang malaman. Pinindot niya ang answer at inilagay sa speaker. "Kamusta ka na, mahal?"
Ang boses ni Victor ay malambing na para bang nag-aalala talaga. Ang kabaligtaran ng halimaw na ngayon ay alam na ni Elena kung sino. Naisip ko lang, baka gusto mong pag-usapan natin ulit ang arrangement para kay Miguel. Baka pwedeng maging mas mapagbigay ako kung magiging rasonable ka rin. Iyon na yon. Ang alok, ang panunuhol, ang pag-amin na alam niyang may alam na si Elena. Hawak niya si Miguel bilang isang hostage at ngayon, ipinapaalala niya kay Elena kung sino ang may kontrol sa tali. Hindi sinagot ni Elena ang alok ni Victor. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip ibinaba niya ang tawag. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Wala ng luha. Ang matinding sakit na naramdaman niya kanina ay dahan-dahang nagbabago ng anyo. Ito ay tumitigas, lumalamig, at nagiging isang bagay na matalim. Ang dating Elena na umiiyak sa sulok ay namatay na sa sandaling iyon. Ang ipinanganak mula sa kanyang mga abo ay isang babaeng may yelo sa kanyang mga ugat at apoy sa kanyang mga mata. Ginamit nila ang propesyon niya. Bulong ni Elena, tinitingnan ng dalawang magkaparehong pirma. Hindi lang ito para sa akin, isa itong sistema. Tumingin sa kanya si Ramon, nakikita ang pagbabago. Nakikita niya ang pag-usbong ng isang mandirigma. Anong ibig mong sabihin? Kung nagawa nila ito sa akin ng ganito kadali, paliwanag ni Elena, ang kanyang isip ay tumatakbo na ngayon na parang isang makinang perpektong gumagana. Ibig sabihin, hindi ito ang unang beses. Ito ay isang huwaran, isang pattern. Kinuha niya ang listahan ng mga major acquisitions ng Soriano Group na inilatag nila kanina. Ang 3 pinakamalaking kumpanya na kanilang nakuha sa loob ng nakaraang 5 taon. Professor, tulungan niyo po akong magsaliksik, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng bakal. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa mga CEO ng mga kumpanyang ito bago sila napilitang magbenta. Muli, ginamit ni Ramon ang kanyang mga koneksyon at ang kapangyarihan ng internet. Naghahanap sila ng mga lumang balita, mga business articles, mga press release. At ang kanilang natuklasan ay mas masahol pa sa kanilang inaasahan. Ang una, isang CEO ng isang shipping line sa Iloilo. Biglang nag-file ng medical leave 2 linggo bago ang takeover. Ang dahilan? Severe depression and anxiety. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang kumpanya. Ang pangalawa, isang may-ari ng isang malawak na plantasyon sa Tarlac. Isang matigas na negosyante na kilalang hindi basta-basta sumusuko. Bigla siyang idineklara na mentally incompetent ng kanyang sariling pamilya matapos ang isang serye ng mga erratic episodes. Ang kanyang mga anak ang pumirma sa bentahan. Ang pangatlo, ang founder ng isang umuusbong na tech company na direktang kakompetensya ni Victor, bigla siyang nag-resign. Ang opisyal na dahilan, personal health reasons. 3 magkakaibang tao, 3 magkakaibang industriya, ngunit iisa lang ang resulta. Lahat sila ay nawalan ng kapangyarihan dahil sa mga isyong pangkalusugan sa isip. Lahat sila ay naging hindi kwalipikado na magpatakbo ng kanilang mga negosyo na nagbigay daan para madaling makuha ng Soriano Group ang kanilang mga ari-arian. Si Isabel Reyes, sabi ni Elena, ang pangalan ay lasang-lason sa kanyang dila. Tingnan natin kung may koneksyon siya. Mas mahirap itong hanapin. Ang mga konsultasyon sa doktor ay pribado. Ngunit nakahanap si Ramon ng isang lumang artikulo mula sa isang local business journal. Itinampok nito ang biglaang pag-alis ng CEO ng tech company. Sa isang maliit na talata, nabanggit na ang CEO ay di umano'y sumasailalim sa executive wellness coaching para pamahalaan ng stress. At ang pangalan ng coach na binanggit ng isang hindi nagpakilalang source, isang batang wellness expert na si Dr. Isabel Reyes. Iyon na yon, ang huling piraso ng puzzle, ang koneksyon.
Napasandal si Elena sa kanyang upuan, nanginginig hindi na sa sakit, kundi sa laki ng kasamaang kanilang natuklasan. Hindi lang siya ang biktima, marami sila. Siya lang ang pinakabago sa isang mahabang listahan ng mga taong sinira ng sistema ni na Victor at Isabel. Ang Charity Foundation ang nagpopondo. Ang mga klinika sa probinsya ang nagiging base at si Isabel, gamit ang kanyang lisensya at kagandahan, ang nagsisilbing berdugo na pumapatay sa reputasyon at katinuan ng mga target nila hanggang sa wala na silang kalaban-laban. Ang kanyang kaso ay hindi lang isang away pamilya. Ito ay isang operasyong kriminal na nakabalat kayo bilang negosyo. Biglang tumunog ang telepono ni Ramon, isang hindi pamilyar na numero. Nagkatinginan sila ni Elena. Sinagot niya ito at inilagay sa loudspeaker. Walang nagsalita sa simula. Isang static na tunog lang at pagkatapos, isang boses. Isang boses na halatang binago ng computer, malamig at walang emosyon. Napakagaling ninyo. Napatigil sila. Pero hanggang dito na lang yan. Ang boses ay nagpatuloy. Itigil nyo na ang ginagawa nyo kung ayaw nyong masaktan ng bata. Masaktan. Hindi na lang takutin. Masaktan. Isang maling galaw pa, Elena, sabi ng boses, at sa unang pagkakataon, narinig ni Elena ang isang pahiwatig ng galit sa likod ng digital na pagkukunwari. At sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay. Pagkatapos ay namatay ang linya. Ang babala ay malinaw. Nakatapak sila sa pugad ng ahas. At ngayon, ang ahas ay handa ng manuklaw. Ang banta ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa opisina. Hindi na ito isang laro ng ebidensya at dokumento. Ito ay naging isang laro ng buhay at kamatayan. Kinabukasan, naramdaman agad ni Elena ang pagbabago. Ang halimaw ay gumanti. Una, ang opisina ni Ramon. Pagsapit ng umaga, tinawagan siya ng may-ari ng gusali. Sinabi nitong pinasok ang kanyang opisina. Pagdating nila doon, ang eksena ay parang dinaanan ng bagyo. Ang mga drawer ay nakabukas, ang mga file cabinet ay nakatiwangwang, at ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Walang ninakaw na mamahaling gamit. Ang laptop ni Ramon ay naroon pa. Ang hinanap nila ay ang kanilang mga ebidensya. Ngunit salamat sa pag-iingat ni Ramon, ang lahat ng mahahalagang dokumento ay nasa isang safety deposit box sa isang bangko at ang lahat ng digital files ay naka-encrypt sa isang external drive na laging dala ni Elena. Ito ay isang mensahe. Kaya naming pasukin ang mundo ninyo kahit anong oras. Pangalawa, ang personal na paninira. Habang si Elena ay nasa isang grocery store, bumibili ng ilang mga pangangailangan, naramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Nakikita niya ang isang lalaki sa kabilang aisle, hindi namimili, kundi may hawak na cellphone na nakatutok sa kanya. Nag-flash ang camera, sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit paglabas niya, may isa pang lalaki sa parking lot na kumuha ulit ng litrato. Hindi na sila nagtatago. Ipinapakita nilang binabantayan siya sa bawat galaw. Ang mga litratong yon ay hindi na natiling pribado. Kinagabihan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa iilang natitira niyang kaibigan mula sa alta sosyedad. Elena, totoo ba? Tanong ng kaibigan. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan at chismis. May kumakalat na kwento na lagi ka raw tulala. Kinakausap mo raw ang sarili mo sa publiko. May mga pictures ka raw nakuha sa grocery. Mukha ka raw talagang, alam mo na, wala sa sarili. Ang makinarya ng paninira ng mga Soriano ay gumagana na. Pinapakalat nila ang kwento na nababaliw na siya. At gumagamit sila ng mga ninakaw na litrato para suportahan ito. Ang bawat kaibigang tinawagan niya ay may parehong kwento. Ang bilog ng mga taong pinagkakatiwalaan niya ay unti-unting lumiliit hanggang sa wala nang natira. Ang pinakamasakit na ganti ay dudumating sa araw ng kanyang naka-schedule na pagbisita kay Miguel.
Ginanap ito sa parehong parke. Ngunit sa pagkakataong ito, si Miguel ay kakaiba. Tahimik siya at hindi tumitingin ng diretso sa kanyang mga mata. Anak, may problema ba? Tanong ni Elena. Hinahaplos ang buhok nito. Naglaro lang si Miguel sa kanyang mga daliri. Mommy, sabi nito sa napakahinang boses. Sabi po ni Lola Mercedes, may sakit ka daw po. Parang isang punya lang tumusok sa puso ni Elena. Anong sakit, baby? Sabi niya po, yung isip mo daw po ang may sakit. Kaya daw po kailangan mong magpahinga muna. Kaya daw po hindi na muna ako pwedeng sumama sa'yo. Iyon na, nilalason na nila ang isip ng kanyang sariling anak. Ginamit nila ang pinakamalinis na pagmamahal sa mundo at dinungisan ito ng kanilang mga kasinungalingan. Miguel, makinig ka kay Mommy, sabi ni Elena. Hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Hindi totoo yan, okay? Mahal na mahal ka ni Mommy at malakas si Mommy. Ngunit nakita niya ang pagkalito sa mga mata ng bata. Sino ang paniniwalaan niya? Ang inang nakikita lang niya ng 4 na oras kada linggo? O ang ama at lola na kasama niya araw-araw? Bago matapos ang kanilang oras, may isang tanong si Miguel na halos dumurog sa natitirang lakas ni Elena. Mommy, baliw ka po ba? Sa pagtatapos ng araw, habang pauwi siya, umiiyak, tumunog ang kanyang telepono. Isang email, galing kay Atroina Morales, ang abogado ni Victor. Nakalakip dito ang isang extremely urgent motion to suspend visitation rights. Nakasulat sa mosyon na dahil sa patuloy na paglala ng mental instability ni Elena, na pinatutunayan ng kanyang paranoid behavior of feeling watched, ang paniniktik na sila mismo ang may gawa, at ang kanyang attempts to alienate the child from his family. Ang pagtatangka niyang sabihin ang totoo, hinihiling nila sa korte na suspendihin ang lahat ng karapatan niyang makita si Miguel para sa agarang kaligtasan at kapakanan ng bata. Ang kanilang plano ay brutal at perpekto. Itinulak nila siya sa bingit. Nilikha nila ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. At ngayon, gagamitin nila ang mga yon para sa huling pamatay na dagok. Ang tuluyang pag-agaw sa kanyang anak. Ang desisyon ng korte ay dumating sa pamamagitan ng isang email, isang PDF file, isang piraso ng digital na papel na tumitimbang na parang isang block ng semento sa puso ni Elena. Binuksan niya ito, ang mga salitang legal. Whereas, in the best interest of the child, it is hereby ordered, ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang huling pangungusap ang pumatay sa lahat ng natitira niyang pag-asa. The respondent, Mrs. Elena Soriano, is temporarily suspended of all visitation, communication rights with the minor, Miguel Soriano, effective immediately, pending a full psychological evaluation by a court-appointed professional. Effective immediately, agad-agad, walang paalam, walang huling yakap, bawal na. Parang nawalan ng hangin sa silid, hindi siya makahinga. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang boses ni Miguel. Kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang anak. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tinipa niya ang numero ni Miguel, isang numerong kabisado niya na parang sarili niyang pangalan. Nagring ito ng isang beses at pagkatapos, "The number you have dialed is currently not in service. Please check the number and dial again." Hindi totoo. Sinubukan niya ulit at ulit at ulit. Parehong malamig. Walang emosyong boses ng makina ang sumasagot. Ibinlock na nila ang numero niya. Tinanggal na nila ang nag-iisang tulay na nag-uugnay sa kanyang anak. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip, ang eskwelahan. Kahit masilayan lang niya si Miguel mula sa malayo, kahit makita lang niyang ligtas ito. Nagmaneho siya na parang wala sa sarili. Huminto siya sa tapat ng gate ng eskwelahan sa oras ng uwian.
Nakita niya ang mga ibang magulang, masayang nag-aabang sa kanilang mga anak. Mga simpleng sandali na dati ay sa kanya rin, ngunit ngayon ay ipinagkakait na. Nang makita niya ang gwardiya, bumaba siya. "Manong, pasensya na po. Titingnan ko lang po kung palabas na ang anak ko." Si Miguel Soriano. Tiningnan siya ng gwardiya, isang pamilyar na mukha na dati ay binabati siya araw-araw. Ngunit ngayon, ang tingin nito ay may halong awa at pag-iingat. "Ma'am Elena," sabi nito, halatang hindi komportable. "Mayroon po kaming bagong instruction. Pasensya na po pero..." Inilabas nito ang isang clipboard. At doon, sa listahan ng mga taong autorisadong sumundo kay Miguel, nakita niya ang pangalan ni Victor, ni Doña Mercedes at ng dalawa nilang driver. Ang pangalan niya, si Elena Soriano, ang kanyang ina, ay wala na roon. Binura na. "Hindi po kayo pwedeng pumasok, ma'am," sabi ng gwardiya. "At hindi rin po namin pwedeng ilabas sa inyo ang bata. Utos po ng korte." Nakatayo lang doon si Elena, sa labas ng gate. Isang estranghero, isang banta, isang multo sa buhay ng sarili niyang anak. Nakita niya si Miguel na lumabas, kasama ang yaya nito. Nakita niyang sumakay ito sa kotse ni Victor. Hindi man lang siya nito nakita. Gumuho ang lahat. Pag-uwi niya sa kanyang maliit at tahimik na apartment, ang bigat ng lahat ng nangyari ay bumagsak sa kanya. Wala na ang galit, wala na ang determinasyon. Ang natira na lang ay isang malawak, malamig, at walang katapusang kawalan. Napaupo siya sa sahig sa sala. Doon, sa isang upuan, nakita niya ang teddy bear ni Miguel na naiwan nito noong huli silang magkita. Kinuha niya ito, inamoy niya. Mayroon pa rin itong bahagyang amoy ng kanyang anak. At doon, sa wakas, bumigay siya. Hindi na ito iyak. Isa itong paghagulgol. Isang tunog ng isang inang nawalan ng lahat. Isang tunog ng isang taong inubos na ang lahat ng lakas sa isang laban na sa simula pa lang ay talo na pala siya. Niyakap niya ang teddy bear at umiyak siya hanggang sa wala ng luhang lumabas, hanggang sa ang sakit na lang ang natira. Dumating si Ramon at nakita siyang ganoon. Nakayupyop sa sahig, yakap ang isang laruan. Ang mga mata ay walang buhay. Sinubukan niya itong kausapin. "Elena?" "Wala na, Professor," sabi niya. Ang boses ay basag at walang emosyon. "Tapos na. Panalo na sila." "Hindi pa tayo tapos. Tapos na!" Sigaw niya sa unang pagkakataon. Nakuha na nila siya. Nakuha na nila ang anak ko. Ano pa ang ipaglalaban ko? Wala na. Wala na ang lahat. Umupo si Ramon sa tabi niya. Hindi na nagsalita. Alam niyang walang salita ang kayang ayusin ng isang durog na puso. Hinayaan niya lang ang katahimikan at ang kadiliman na bumalot sa kanila. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na apartment na yon, tila lahat ng pag-asa sa mundo ay namatay. At sa gitna ng pinakamabigat na katahimikan, biglang tumunog ang telepono ni Ramon. Ang tunog ay marahas, isang paggising mula sa isang masamang panaginip. Nag-aalangan pa si Ramon na sagutin ito. Inaasahan ng isa na namang masamang balita. Ngunit sa huli, kinuha niya ito. "Hello," sabi niya. Ang boses ay pagod. Isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Mahina ito, nanginginig, at halatang natatakot. Isang boses na hindi nila kilala. "Naghahanap po ba kayo ng tulong laban sa mga Soriano?" Napakunot ang noo ni Ramon. "Sino to?" Ang babae ay huminga ng malalim. "Hindi na po mahalaga kung sino ako," bulong nito. "Ako ang dating accountant ng Soriano Legacy Foundation. May mga kasalanan akong gusto nang itama. May mga kailangan kayong malaman." Ang tawag ay parang isang kidlat sa gitna ng kadiliman. Sa isang iglap, ang mabigat na kumot ng kawalan ng pag-asa na bumabalot kay Elena ay bahagyang umangat. Isang accountant, isang insider, isang taong nakakaalam kung saan nakatago ang mga bangkay. "Nasaan ka? Magkita tayo," sabi agad ni Ramon. Ang kanyang boses
ay muling nagkaroon ng sigla. Hindi maaari sa telepono. Sagot ng babae, halatang ninenerbiyos. Masyadong delikado. Alam ko kung paano sila magtrabaho. Nagbigay siya ng address, isang maliit na simbahan sa Pandakan at isang oras. Magsuot kayo ng pula. Maghihintay ako sa pinakalikod na upuan. Mag-isa lang dapat si Ginoong De Leon. Hindi, mabilis na sabi ni Elena, tumayo mula sa sahig. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay walang buhay, ay mayroon ng maliit na kislap. Sasama ako. Kailangan niyang malaman kung para kanino ang tulong na ibibigay niya. Kailangan niyang makita ako. Nag-aalangan man, pumayag si Ramon. Ang simbahan ay luma at payapa. Naupo sila sa likod, gaya ng napag-usapan. Ilang sandali pa, isang babaeng nasa mid-40s, payat, at may suot na salakot na halos tumatakip sa kanyang mukha, ang naupo ilang metro ang layo mula sa kanila. Tumingin ito sa kanila. Pagkatapos ay tumango. Siya na nga. Lumapit sila. Walang paligoy-ligoy. Nagsalita agad ang babae. Ang boses ay pabulong. Ang pangalan niya ay Lydia. Nagtrabaho siya sa foundation sa loob ng 8 taon. Nakita ko ang lahat. Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Nakita ko kung paano nila ginamit ang pera ng mga taong gustong tumulong para sirain ang ibang tao. Noong una, sinabi ko sa sarili ko na trabaho lang ito. Kailangan kong buhayin ng pamilya ko. Huminga siya ng malalim. Pero noong nakaraang taon, nagkasakit ang nanay ko. Cancer. Lumapit ako kay Doña Mercedes. Nagmakaawa ako na tulungan kami gamit ang pondo ng foundation. Ang sabi niya, ang pondo ay para lang sa mga opisyal na proyekto. Sa harap ng maraming tao, isa siyang santa. Pero sa likod ng mga nakasarang pinto, wala siyang puso. Namatay ang kanyang ina nang hindi naaagapan. Simula noon, kinain na siya ng kanyang konsensya. Bago siya umalis, gumawa siya ng kopya ng lahat. Nang marinig ko ang tungkol sa kaso ninyo, Ginang, sabi ni Lydia, tumingin kay Elena. Alam kong hindi ko na kayang manahimik pa. Ang ginawa nila sa inyo. Ito na ang huling patak. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang maliit, itim na external hard drive. Nandito lahat. Inabot niya ito kay Elena. Ang internal ledger. Ang mga email nila ni Victor at Oyan de Mercedes nagbibigay ng utos. Ang mga wire transfer confirmation papunta sa bank account ni Dr. Isabel Reyes may nakasulat na consultation fees. Ang mga pangalan ng mga CEO na sinira nila. Ang mga pekeng resibo. Lahat ng kailangan ninyo para patunayan na ang foundation ay isa lang malaking money laundering scheme. Ang hard drive ay maliit lang. Ngunit sa mga kamay ni Elena, ito ay parang isang espada. Isang sandata na mas matimbang at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng pera at impluensya ng mga Soriano. Gamitin niyo yan, sabi ni Lydia. Tumayo na para umalis. Ipagdasal niyo na lang ang kaluluwa ko. At tulad ng isang anino, mabilis siyang nawala sa dilim ng simbahan. Pagbalik nila sa opisina, ang enerhiya ay ganap ng nagbago. Hindi na sila mga biktima na nagtatago. Sila na ngayon ang mga ngaso. Isinaksak nila ang drive sa computer. At doon, sa screen, lumabas ang buong imperyo ng kasamaan ng mga Soriano. Ang mga numero na hindi nagsisinungaling. Ang mga email na walang awa. Ang katotohanang hindi na nila maitatago. Natalo tayo sa korte dahil ang laban ay tungkol sa mga opinyon at testimonya. Sabi ni Ramon, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ngayon, ililipat natin ang labanan. Dadalhin natin ito sa isang lugar kung saan walang halaga ang kanilang kapangyarihan at may halaga ang katotohanan. Tumingin si Elena sa isang imbitasyon na nakapatong sa mesa ni Ramon. Isang bagay na nakuha niya mula sa isang kontak bago pa ang lahat ng gulo.
makintab at elegante. The Soriano Legacy Foundation cordially invites you to its 10th Anniversary Charity Ball, ang pinakamalaking social event ng taon, kung saan ang lahat ng mayayaman, makapangyarihan, at ang media ay magtitipon sa iisang lugar para ipagdiwang ang kabutihang loob ng mga Soriano. Isang ideya, isang napakatapang, napakadelikadong ideya ang nabuo sa isip ni Elena. Ito ang kanilang pugad, ang kanilang entablado. Doon din niya itatanghal ang kanilang pagbagsak. "Professor," sabi niya, "kailangan ko ng tulong. Kailangan kong makapasok sa event na yan. At kailangan nating tawagan ang lahat ng media na kilala nyo." Lumapit siya sa isang salamin sa sulok ng opisina. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng pagod, may namumugtong mga mata at wasak na puso. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakita niya ang isang bagay na bago. Isang apoy, isang determinasyon na mas matindi pa kaysa dati. Hinawakan niya ang hard drive, ang huling susi. Oras na para singilin ang lahat ng utang niyo. Bulong niya sa kanyang sarili. Oras na para buksan ang lahat ng nakasarang pinto. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati ay kumikinang. Ang mga chandelier ay parang mga bituin. Ang tunog ng mahinang violin ay pumupuno sa hangin. At ang bawat panauhin ay suot ang kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ito ang tugatog ng alta sosyedad. Ito ang kaharian ng mga Soriano. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Victor at Doña Mercedes, tinatanggap ang mga papuri. Si Victor gwapo at makisig sa kanyang taksido. Si Doña Mercedes, isang reyna sa kanyang eleganteng gown. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Nagpapakuha sila ng litrato kasama ang mga senador, mga CEO at mga celebrity. Ito ang kanilang gabi. Isang perpektong pagtatanghal ng kapangyarihan at pagiging mapagkawanggawa. Nagsimula ang programa. Isang sikat na host ang umakyat sa entablado. Pinupuri ang walang katumbas na kabutihan ng Soriano Legacy Foundation. Ipinakita ang isang video, puno ng mga madamdaming larawan ng mga batang natulungan at mga komunidad na pinaunlad. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. At sa kasagsagan ng palakpakan, bumukas ang malaking pinto sa likod ng ballroom. Isang katahimikan ang dahan-dahang gumapang sa buong silid, habang ang lahat ng ulo ay lumingon. Nakatayo doon si Elena. Hindi siya ang Elena na nakayupyop at umiiyak. Hindi siya ang Elena na mukhang pagod at talunan. Ang babaeng nakatayo doon ay nakasuot ng isang simple, ngunit napakagandang pulang bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang mukha ay may kaunting makeup. Sapat lang para bigyang diin ang talim sa kanyang mga mata. Hindi siya mukhang baliw. Mukha siyang isang taong may misyon. Nagulat si Victor at Doña Mercedes. Ang kanilang mga ngiti ay nag-freeze sa kanilang mga mukha. Ang mga gwardiya ay nagsimulang kumilos, ngunit huli na ang lahat. Kalmado, na may dignidad sa bawat hakbang, naglakad si Elena papunta sa entablado. Ang mga tao ay nagbigay daan, na para bang isang propeta ang dumaan sa gitna nila. Ang host ay natigilan, hindi alam ang gagawin. Umabot si Elena sa mikropono. Tumingin siya sa daan-daang muka sa kanyang harapan. Ang mga parehong mukha na humusga sa kanya, na naniwala sa mga kasinungalingan. At pagkatapos, tumingin siya ng diretso kina Victor at Doña Mercedes. "Magandang gabi sa inyong lahat." Nagsimula siya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pinalakas ng sound system. Pinapalakpakan ninyo ang isang napakagandang kasinungalingan. Isang bulungan ang nagsimula sa mga manonood. Sa loob ng 10 taon, pagpapatuloy niya, ang foundation na ito ay nagpanggap na tumutulong sa mga nangangailangan. Ngunit ngayong gabi, ipapakita ko sa inyo kung sino talaga ang kanilang tinutulungan. Sa isang senyas, ang malaking screen sa likod ng entablado,
na kanina lang ay nagpapakita ng mga batang nakangiti ay biglang naging itim. At pagkatapos, lumabas ang isang spreadsheet, ang internal ledger. Ang nakikita ninyo ay ang tunay na libro de kwenta ng foundation, sabi ni Elena, na ngayon ay parang isang propesor na nagtuturo sa kanyang klase. Ipinakita niya ang mga linya ng donasyon na pumapasok at pagkatapos ay ipinakita niya ang mga linya ng gastos na lumalabas. Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga ebidensya, ang mga pekeng resibo, ang mga pangalan ng mga ghost clinic, ang mga petsa na perpektong tumutugma sa mga business acquisitions ng Soriano Group. Ito ang kanilang sistema, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Gagamitin nila ang pera mula sa foundation para pondohan ang mga pekeng klinika na siya namang gagawa ng mga pekeng medical record para sirain ang mga kalaban nila sa negosyo. Ipinakita niya ang mga pangalan ng mga CEO na naging biktima. Marami sa mga taong nasa ballroom ay kilala sila. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong at pagkatapos, dumating ang pinal na dagok. At sino ang arkitekto ng mga pekeng medical record na ito? Tanong ni Elena. Lumabas sa screen ang isang magandang larawan ni Dr. Isabel Reyes. Isang respetadong doktor, hindi ba? Kasunod na lumabas ang kopya ng wire transfer mula sa foundation papunta sa personal na bank account ni Isabel. Halos kalahating milyong piso, may nakasulat na professional fees. At para saan ang bayad na ito? Tanong ulit ni Elena. Lumabas ang kanyang sariling psychiatric evaluation. Ang pirma ni Isabel ay naka-zoom in. Sa tabi nito, lumabas ang pirma ni Isabel mula sa isang medical journal. Magkapareho. Ito ay bayad para sirain ako. Para ipamukhang baliw ang isang ina. Para kunin ang aking anak. At ang huling imahe, ang pinakamasakit sa lahat. Isang litratong kuha mula sa malayo, ngunit malinaw. Si Victor, si Isabel, at ang kanilang maliit na anak na babae, masayang naglalakad sa hardin ng kanilang bahay sa Batangas. Tapos na, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Walang sumisigaw, walang nagpoprotesta, dahil ang ebidensya ay hindi mapapabulaanan. Ang mga numero, ang mga dokumento, ang mga litrato, lahat sila ay nagsasabi ng isang kwento ng kasakiman at kalupitan. Si Victor at Doña Mercedes ay nakatayo na, parang mga estatwang gawa sa bato. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Ang kanilang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo ng mga taong pinakaimportante sa kanila. Dahan-dahan, nagsimulang tumayo ang mga tao, hindi para pumalakpak, kundi para umalis. Ang mga sponsor, ang mga politiko, ang mga kaibigan. Isa-isa silang tumalikod, iniiwan ang mga Soriano sa gitna ng kanilang nasirang entablado. Ang mga cellphone ng mga reporter ay nagsimulang tumunog. Nag-uunahan para ilabas ang iskandalo ng dekada. Hindi na hinintay ni Elena ang katapusan. Dahan-dahan siyang bumaba sa entablado. Hindi siya tumingin sa kanila. Ang kanyang misyon ay tapos na. Naglakad siya palayo sa kaguluhan, palayo sa kumikinang na ballroom na ngayon ay isa ng libingan ng isang imperyo. Naglakad siya ng diretso papunta sa pinto, sa gitna ng nakakabinging katahimikan. Ang mga sumunod na linggo ay isang bagyo sa media. Ang iskandalo ng Soriano ay nasa lahat ng headline ng dyaryo, sa bawat news broadcast sa TV at pinag-uusapan sa bawat sulok ng social media. Isang montage ng mga pangyayari, ang mabilis na nagdaan, mga reporter na nagkakagulo sa labas ng mansyon ng mga Soriano, si Attorney Morales na nag-anunsyo ng kanyang pag-alis bilang abogado ng pamilya. Ang Bureau of Internal Revenue at ang Anti-Money Laundering Council na nag-anunsyo ng isang malalimang imbestigasyon sa Soriano Group at sa foundation nito, ang pag-aresto kay Dr. Isabel Reyes dahil sa pamimeke ng mga pampublikong dokumento. Si Victor at Doña Mercedes ay hindi na muling nakita sa publiko. Nakakulong sa kanilang mansyon,
Pinapanood ang pagbagsak ng lahat ng kanilang itinayo, piraso bawat piraso. Ang mga kasosyo sa negosyo ay bumitaw, ang stock market value ng kanilang kumpanya ay bumulusok, at ang kanilang pangalan, na dati ay simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Para kay Elena, ang lahat ng ingay na yon ay nasa malayo na lang. Ang kanyang tunay na tagumpay ay dumating hindi sa isang ballroom, kundi sa isang tahimik na opisina ng isang family court. Sa pagkakataong ito, may kasama na siyang abogado, si Ramon de Leon, na binigyan ng pansamantalang lisensya ng Korte Suprema para katawanin siya dahil sa pambihirang katangian ng kanyang kaso. Sa kabilang panig, ang upuan ng mga Soriano ay walang laman. Ibinigay na nila ang kanilang pagsuko. Mabilis ang naging desisyon ng hukom. All charges against Mrs. Elena Soriano are hereby dismissed with prejudice. Anunsyo nito. Furthermore, the court grants Mrs. Soriano sole and exclusive custody of her son, Miguel Soriano. The previous orders are immediately revoked. Walang palakpakan, walang mga kamera, isang simpleng pagbabalang ng martilyo. Ngunit para kay Elena, iyon ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo. Ang una niyang ginawa ay dumiretso sa eskwelahan ni Miguel. Sa pagkakataong ito, ang gate ay bumukas para sa kanya. Ngumiti ang gwardiya. Welcome back, Ma'am Elena. Paglabas ni Miguel mula sa kanyang classroom, nakita niya ang kanyang ina na nag-aabang. Sa isang sandali, natigilan ng bata na para bang hindi siya makapaniwala. Mommy, ako to anak, sabi ni Elena. Lumuluha, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng kaligayahan. Tumakbo si Miguel. Isang mahigpit na yakap na naghilom sa lahat ng sugat. Walang social worker, walang time limit. Sila na lang ulit. Hindi na sila bumalik sa mansyon sa Makati o sa bahay sa Quezon City. Nagsimula sila muli sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment na inupahan ni Elena. Isang lugar na kanila lang. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, may kumatok sa kanilang pinto. Si Ramon de Leon may dalang isang maliit na cake. Para sa pinakamatapang kong kliyente, sabi nito, ang kanyang mga mata ay ngumingiti. Kami po dapat ang magpasalamat sa inyo, Professor, sagot ni Elena. Umupo sila sa maliit na balkonahe, umiinom ng tsa, habang si Miguel ay masayang naglalaro sa sala. Tumingin si Ramon kay Elena. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong niya. Maraming law firm at accounting firm ang gustong kunin ka. Pwede kang maging bituin sa mundong tinalikuran mo. Tumingin si Elena kay Miguel. Tumingin siya sa maliwanag na kalangitan. Sa ngayon po, isa lang ang plano ko. Ang maging mommy. Nang gabing iyon, bago matulog, magkatabi sina Elena at Miguel sa kama, nagbabasa ng isang bagong libro. Hindi na tungkol sa mga bituin. Tungkol ito sa isang ibon na natutong lumipad matapos ang isang malakas na bagyo. Niyakap ni Miguel ang kanyang ina. Mommy, saan po tayo pupunta bukas? Ang tanong na dati ay nagpapahiwatig ng limitasyon. Parke, mall, 4 na oras, ay mayroon ng walang katapusang posibilidad. Ngumiti si Elena. Ang nangiti niya ay hindi na pilit o malungkot. Ito ay totoo. Ito ay malaya. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak at hinawi ang buhok nito. Tumingin siya sa labas ng kanilang bintana, sa mga ilaw ng syudad na parang mga bagong bituin. Ang pinto ng kanilang balkonahe ay nakabukas, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin. Kahit saan anak, bulong niya. Kahit saan na gusto natin.